Isang babae ang tumungo sa mga otoridad para i-report na ang kanyang asawa ay missing. Sila ay nagkaroon ng pag-aaway kung saan umalis ang lalaki at hindi na nakabalik ng bahay. Sa paghahanap sa nawawalang asawa, isang report ang na-receive ng mga otoridad kung saan nakita ang isang dismembered na katawan. Siya na kaya ang hinahanap na asawa o iyon ay asawa ng iba? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Yusuke Mitsuhashi. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang Tokyo ay ang capital ng Japan at isa sa most populous city sa buong mundo. Sa lugar na ito ay naroon ang Shibuya na isang commercial at business hub sa syudad. Dito sa Shibuya matatagpuan ang crossing na ito at bilang isang densely populated na area ay naroon ang nagtatayugang mga building at residential area at sa isang high-end na apartment building ay nakatira ang mag-asawang Yusuke at Kaori Mitsuhashi. December 15, 2006, ang 32 anyos na si Kaori ay pumunta sa police station at inireport na ang kanyang asawa, ang 30 anyos na si Yusuke ay missing. Ayon kay Kaori, 3 days earlier, si Yusuke ay umuwi ng madaling araw sa kanilang bahay ng lasing. Siya ay nagreklamo sa kondisyon nito na nauwi naman sa pag-aaway kung saan si Yusuke ay galit na umalis ng kanilang bahay. Hindi naman niya iyon sinundan dahil sa siya ay naiinis at galit din naman. Sa kanilang pag-aaway, alam ni Kaori na si Yusuke ay babalik din naman agad para makipagsundo at humingi ng tawad. Pero 3 araw na ang lumipas pero wala pa din ang kanyang asawa. Sa loob ng 3 araw na yon ay hindi din siya kinontak ng asawa. Kaya siya ay talagang nag-alala na at nagdesisyon na i-report ang pagkawala niyon sa mga otoridad. Si Yusuke Mihashi ay isang asset analyst sa isang kilalang kumpanya at nakatira kasama ng asawang si Kaori sa isang luxurious apartment sa Shibuya. Sa pagkawala na ito, ang mga otoridad ay nakipag-ugnayan sa kumpanyang pinagtratrabahuhan nito at nalaman na si Yusuke ay 3 araw nang hindi nakakapasok sa trabaho. Ayon pa sa kumpanya, noong nakaraang araw lang, si Yusuke ay na-promote bilang isang department manager, ngunit hindi naman makontak. Inakala ng mga otoridad na ang pagkawala nito ay may kinalaman sa trabaho, ngunit matapos ng kanilang investigasyon, napag-alaman na si Yusuke ay mayroong magandang pakikitungo sa kanyang mga colleagues. Ang mga otoridad ay nakipag-ugnayan din sa pamilya at mga kakilala nito, ngunit wala silang nakuha na impormasyon kung saan maaari na naroon si Yusuke. Kinaumagahan ng sumunod na araw, bandang 8:00, ang mga otoridad ng Shinjuku ay nakareceive ng report galing sa isang office worker na isang plastic bag na tila may bahid ng dugo ang nakita nito sa may daan na malapit sa isang language school. Agad na pumunta doon ang mga otoridad at matapos na suriin ang nilalaman ng plastic bag, isang dismembered na katawan ang kanilang nakita. Ang nakita doon ay isang upper torso, walang ulo, kanang kamay at kaliwang braso. Ang katawan ay walang saplot at wala din ang parte from waist down. Base sa katawan, ang biktima ay isang lalaki na nasa kanyang 30s. Sa pagsusuri, ang pagkakahiwalay sa katawan ay uneven at maaaring isang lagari o katulad nito ang ginamit ng salarin. Mayroon ding nakuhang traces ng lupa sa katawan at walang nakitang anuman o kagamitan para sa identifikasyon ng biktima. Ang katawan ay nakita sa isang distrito na Kabuchiko na kilala naman sa mga otoridad sa pagkakaroon nito ng koneksyon sa underworld. Ang Shinjuku kung saan ang Kabuchiko ay naroon ay mayroon ding ilang mga homicide cases at ang common na method na nangyari sa mga biktima ay dismemberment.
bilang isang epektibong paraan para hindi malaman ang identifikasyon ng biktima. Ang mga otoridad ng Shinjuku ay nag-conduct naman ng search sa mga missing person reports sa mga nagdaang araw at dito nila nakita ang missing report ni Yusuke Mitsuhashi. Sila ay nakipag-coordinate sa mga otoridad ng Shibuya at pumunta sa bahay ng mag-asawang Yusuke at Kaori. Ayon kay Kaori, ang asawang si Yusuke ay nasa 5 feet 5 lamang ang taas. May katamtamang katawan at mayroon ding surgical scar sa may ibaba ng dibdib. Ang natagpuan ng katawan naman ay higit na mas matangkad, mas malaki ang pangangatawan at walang anumang peklat. Kaya base sa deskripsyon ni Kaori, ang nakitang katawan ay malabo na ang asawang si Yusuke. Higit isang linggo matapos ng discovery, isang dismembered na katawan pa ang nakita naman sa Kamiya-macho na nasa lungsod ng Shibuya. Isang babae ang ipinapasyal ang aso nito nang ang aso ay bigla na lamang huminto at nagtatahol sa tapat ng isang garden. Sinubukan ng owner na pigilan ang aso sa pagtahol, ngunit iyon ay nakawala at agad na pumasok sa garden na yon. Ang ari-arian kung saan pumasok ang aso ay isa palang abandonadong bahay at nang pumasok doon ang babae, nakita niya na may tinatahulan na kung ano ang kanyang aso at nang nilapitan iyon ay naroon ng isang kalahating katawan ng isang tao. Ang parte na iyon ay from waist down, walang saplot at mayroon ng amoy na nabubulok. Ang nakita ay agad na itinawag ng babae at nang dumating ang mga otoridad, matapos na suriin ang labi, ay agad na napansin ang similaridad nito sa labi na natagpuan naman sa Shinjuku. Ang estimated time of death ay around 2 weeks. Ang cut sa katawan ay uneven at may trace din ng lupa sa katawan. Matapos na ikumpara sa pamamagitan ng DNA ang natagpuan sa Shinjuku at Shibuya, lumabas sa resulta na iyon nga ay pagmamay-ari ng iisang tao lamang. Ang unidentified pa na biktima ay mayroong taas na nasa about 5 feet 8 to 6 feet ang taas, may malaking pangangatawan at walang anumang sign of injury o scar sa katawan. Ang ulo ay hindi pa din nakikita at ang kaliwang braso at kanang kamay ay wala din sa torso nang nakita iyon, kaya wala silang fingerprint din na mapagkukumparahan. Ang kanilang kaisa-isang lead sa maaring identifikasyon nito ay ang missing na si Yusuke. Ngunit ang description naman ni Yusuke base sa asawang si Kaori ay kabaligtaran sa nakitang labi. Gayunpaman, ang lugar kung saan nakita ang labi ay 500 meters lamang ang layo sa bahay ni Kaori at Yusuke at bagamat medyo malabo pa pagdating sa deskripsyon ng biktima, ang mga otoridad ay nagkaroon ng suspisyon na ang biktima at si Yusuke ay mayroong koneksyon. Sa suspisyon na ito, ang mga otoridad ay muling pinuntahan ang bahay ng mag-asawa. Agad nilang napansin na ang bahay ay undergoing renovation. Ang mga wallpapers ay pinalitan at karamihan ng mga furnitures ay tinakpan. Gayunpaman, hindi naman sila nagkaroon ng suspisyon dahil ng mga panahon na iyon ay papalapit na ang New Year at hindi naman bago ang ganoong renovation. Muli nilang tinanong si Kaori sa deskripsyon ni Yusuke at wala namang pagbabago sa deskripsyon nito. Nang tanungin kung ang asawa ay mayroong kaaway na maaring dahilan ng pagkawala nito, sinabi ni Kaori na wala siyang maisip. Si Yusuke ay nagkaroon ng malaking utang noon dahil sa gambling, ngunit iyon ay nabayaran na naman at sa kanyang pagkakaalam ay ayos naman ang relasyon nito sa mga katrabaho. Bagamat walang nakuhang lead sa ginawang pagbisita kay Kaori, hindi pa din nawala ang kanilang suspisyon. Kaya sinubukan naman nila na kontakin ang mga kakilala ni Yusuke kung saan isang malapit na kaibigan nito na si Tanaka ang nagpaunlak at nagbigay ng impormasyon sa mga otoridad. Si Tanaka ay dati nitong katrabaho at siyang nagrekomenda sa kasalukuyang high-paying job ni Yusuke. Sa kalagitnaan ng pagbibigay ng impormasyon ni Tanaka, ang investigador naman ay biglang naisip na tanongin ito sa physical na appearance ni Yusuke. At ayon kay Tanaka,
Si Yusuke ay nasa about 5 feet 9 ang taas at may malaki at muscular na pangangatawan. Tinanong din nila kung mayroong anumang tattoo o peklat si Yusuke, partikular sa may dibdib nito, at matapos na pag-isipan iyong mabuti, sinabi ni Tanaka na sila ni Yusuke ay madalas na pumunta ng hot spring at wala siyang napansin o nakita na anumang tattoo o peklat kay Yusuke. Bilang paniniguro, ang mga otoridad ay chinek naman ang medical records ni Yusuke kung saan nakumpirma na hindi ito nagkaroon ng anumang surgery sa chest. Isa lang ang ibig sabihin nito, na si Kaori sa kanila ay nagsinungaling. Para sa kanilang huling kumpirmasyon, ang mga otoridad ay kinontak naman ang mga magulang ni Yusuke at nag-request doon na gumawa ng isang DNA test. At dito na nakumpirma na si Yusuke at ang biktima ay iisa. Sa patuloy na investigasyon, bilang ang mga sinabi ni Kaori ay misleading information, ang mga otoridad ay nag-imbestiga naman sa high-end residential complex na tinitirhan ng mag-asawa. Ang building ay mayroong excellent security system. Para makapasok ay kailangan na mayroong swipe card key at ang first floor noon ay mayroong CCTVs. Base sa nakuha nilang footage, si Yusuke ay pumasok ng building ng mag-aalas 4 ng madaling araw ng December 12. Siya ay makikitang pasuray-suray sa paglalakad dahilan ng kalasingan bago sumakay ng elevator at hindi na muling nakita pa. Ang mga otoridad ay nagtanong kung mayroong posibleng ibang exit sa building bukod sa main entrance at nalaman na mayroong emergency fire exit. Ang exit na ito ay monitored 24/7 at palagi nakasara at automatically ay bubukas sakaling may sunog. Kung sakali man na iyon ay nabuksan, automatic naman na iyon ay nakarecord. At nang tanungin kung iyon ay nabuksan noong araw na di umano ay umalis si Yusuke, walang nakitang record ang mga otoridad. Sa kalagitnaan ng investigasyon, isang katrabaho ni Yusuke ang tumawag naman sa mga otoridad at nagtanong hingil sa progreso ng missing case nito. Hindi naman sila maaaring mag-disclose ng anumang impormasyon at nagtanong na lang sa katrabaho kung mayroon itong alam na kahina-hinala tungkol sa kaso. Ayon sa katrabaho, si Kaori ay tumawag minsan sa kanila at nag-request na ibigay na ang year-end bonus ni Yusuke. Ang HR naman bilang may kaalaman sa ongoing na missing case ni Yusuke ay hindi pinagbigyan ang request na ito. Matapos nito, ang mga otoridad ay chinek naman ang surveillance footage ng building simula noong A12 at nadiskubre na noong A15, si Kaori ay nakitang may hila-hilang isang suitcase ng bandang alas 10 ng gabi. Matapos ng 4 na oras, siya ay muling nakita sa CCTV ngunit wala nang dalang suitcase. At 15 minutes later, siya ay muling nahagip na mayroon namang dalang pushcart na mayroong malaking cardboard box at 20 minutes later ay muling bumalik at sumakay ng elevator paakyat. Sa nakitang footage na ito, isang taxi driver naman ang nakausap ng mga otoridad at ayon dito, lagpas alas 10 ng gabi, si Kaori na may dalang malaking suitcase ay sumakay sa kanya at nagpahatid sa Shinjuku. Ngunit along the way, ang driver ay nakaamoy ng masangsang sa dala nitong suitcase at nagtanong kay Kaori kung ano ang laman niyon. Sa narinig si Kaori ay agad namang pinahinto ang sasakyan at bumaba. Sa impormasyon na ito, hindi na malayo pang isipin na ang laman ng suitcase na iyon ay ang parte ng katawan ni Yusuke na natagpuan sa isang plastic bag ng sumunod na araw. Matapos na nakalap ang lahat ng impormasyon na ito, kinabukasan din, si Kaori ay pinuntahan na sa bahay nito at agad na inaresto. Sa aresto na ito, ang bahay ng mag-asawa sa pagkakataon na ito ay ibang-iba na. Ang mga dingding ay completely repaired, ang flooring ay completely replaced, at ang lahat ng furnitures ay wala na din. Ang tanging naroon na lang ay ang ilang mga damit ni Kaori at ang apartment ay completely empty. Sa balcony ay meron namang nakita na nightside o bedside drawer na tinanggalan ng pinto at naglalaman ng lupa.
Sila ay kumuha ng sample ng lupa doon for analysis at iyon ay nakitaan ng ilang bahid ng dugo. At matapos nagawan iyon ng DNA analysis ay nakumpirma na ang dugo na yon ay pagmamay-ari ni Yusuke. Sa puntong ito, kumpirmado na ang apartment na yon ang initial na crime scene. At sa patong-patong na ebidensya na nakuha, si Kaori ay wala nang nagawa kundi ang umamin. Ano ang dahilan kung bakit niya iyon nagawa? Si Kaori Kawaguchi ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya noong July 1974 at panganay sa 3 magkakapatid. Ang kanyang ama ay mayroong isang printing company na naging successful sa ilalim ng pamamalakad nito. At ang pamamalakad na iyon ay ang siya ding ini-apply sa kanilang pamilya. Ang ama ni Kaori ay may pagkakontrolling, higit lalo sa buhay ng mga anak. Ito ay sobrang istrikto sa kanilang pamilya at ang bawat salita nito ay tila isang batas na dapat pakinggan at sundin ng lahat. At sa pagiging istrikto nito, si Kaori hanggang sa kanyang pagdadalaga ay tila halos nawala ng kalayaan. Kapag siya ay medyo naging pasaway, siya ay makakatikim ng sampal at bagamat nasaktan, siya ay bawal na umiyak. Bukod sa pananakit ay naroon din ang insulto at sa kontrol at pamamalakad ng ama na ito, nahubog ang kanyang pagkatao. Taong 1994 sa kagustuhan ng ama, si Kaori ay pumasok sa isang women's university sa Tokyo. Pangarap nito na siya ay maging isang flight attendant at makapangasawa ng isang foreigner. Sa unang pagkakataon, si Kaori ay nawalay sa kanyang pamilya at nanirahan mag-isa sa Tokyo para sa kanyang pag-aaral. Bilang isang babae na hindi nagkaroon ng sapat na kalayaan, si Kaori sa kanyang pagtira sa Tokyo ay tila nakawala sa kanyang hawla at nagsimula na i-enjoy ang lahat. Siya ay binigyan ng 400,000 yen bilang kanyang buwanang panggastos at ito ay kanyang winaldas sa pagsha-shopping at halos binili ng mamahaling mga bag at damit. Bilang isang estudyante pa na may karangyaan pagdating sa pagbili ng mamahaling mga bagay, siya syempre kalaunan ay naubusan na ng panggastos. At dahil hindi naman siya maaari o gustong humingi pa ng pera sa kanyang ama, siya ay naghanap ng trabaho at nakapasok bilang isang prostitute sa isang brothel doon. Taong 1998, nang siya ay graduate at sa kagustuhan ng ama na maging isang flight attendant, siya ay nag-apply sa ilang major airlines at bagamat mayroong itsura at kwalifikasyon, siya ay hindi nakapasok. Sa pagkabigo na makakuha ng gustong trabaho ng ama, si Kaori ay takot na umuwi at harapin iyon at nagstay pa din sa Tokyo. Siya naman kalaunan ay nakakuha ng iba't ibang mga trabaho, gayunpaman hindi siya naging satisfied sa mga yon. Kalaunan siya ay nakapasok naman sa isang dispatch company at nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya bilang isang dispatch employee. Isa sa mga kumpanya kung saan pinadala si Kaori ay sa Marubani Corporation na isang kilalang kumpanya sa Japan. At bagamat natapos na ang trabaho niya doon, siya ay patuloy pa din na nagpanggap na empleyado ng nasabing kumpanya. Si Kaori bilang may magandang katayuan sa buhay na galing sa mayamang pamilya, may magandang mukha at nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya, ang kanyang estado sa paningin ng nakararami ay hindi basta-basta. Siya ay nagsimulang umattend ng ilang mga party sa Tokyo para maghanap naman ng mapapangasawang mayaman. Hindi naman siya nabigo at nakakilala ng isang mayamang lalaki at naging lover noon. Ang lalaki ay isang company director at nasa kanyang 50s at binigyan si Kaori ng allowance na nasa 2 million yen per month. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng 4 na taon bago ito nagsawa sa kanya at iniwan. Kalaunan siya ay nakakilala naman ng isa pa na anak ng isang businessman, ngunit ang kanilang relasyon ay hindi naging madali. Bagamat ang naging relasyon niya sa lalaki ay umabot sa punto ng pagpapakasal, iyon ay agad na natapos nang nalaman ng pamilya nito ang kanyang nakaraan. Si Kaori ay naging isang prosti
at nagkaroon din ng sugar daddy. Kaya sa kaalaman na ito, ang kanilang relasyon ay sapilitang tinapos. November 2002, si Kaori na noon ay 28 years old ay nakilala naman sa isang party ang 26 years old na si Yusuke Mitsuhashi. Si Yusuke, bagamat galing sa ordinaryong pamilya, ay mayroong IQ na extraordinaryo. Matapos graduate ng high school, siya ay nakapasok naman sa law faculty ng isang university. Siya ay masasabing may isang bright future, ngunit na-addict naman sa larong pachinko na isang gambling game at nagkaroon ng utang na umabot ng 3 milyon. At para iyon ay bayaran ay pumasok sa kung ano-anong trabaho at isa na dito ay ang pagiging isang bugaw. Nang nakagraduate, siya ay nagkaroon ng part-time job sa isang law firm at para makatipid ay nakitira sa isang kaibigan. Siya ay madalas ding pumunta ng mga party at iyon ay katulad din ng dahilan ni Kaori na makakilala ng mapapangasawang mayaman. Ang pagkakakilanlan ni Kaori ay galing sa mayamang pamilya at patuloy na nagpapanggap na may trabaho sa isang kilalang kumpanya. At si Yusuke naman ay isang outstanding at may magandang future sa law. And just like that, ay nahulog ang loob sa isa't isa. Ayon sa best friend ni Yusuke, si Yusuke ay sinabi na nakilala na nito ang kanyang soulmate. Na bukod sa may magandang background, si Kaori ay may personalidad na simple lang at wala gaanong interes sa anumang mga material na bagay. Ang dalawa ay nag-start ng mag-date, walang kaalam-alam sa tunay na mukha ng isa't isa. March 2003 nang sina Yusuke at Kaori ay nagpakasal na. Bago ang kasalan na ito, si Kaori ay nagdalang tao, ngunit si Yusuke ay hindi pa ganoon kalaki ang sweldo. Kaya nagbalak na ipalaglag na lang ang bata. Ang plano na ito ay sinabi niya kay Yusuke, ngunit iyon ay hindi naman pumayag at nangako na maghahanap ito ng mas magandang trabaho. Si Yusuke ay ginamit ang lahat ng savings nito para bumili ng engagement ring at pinakasalan si Kaori. Isinuko din ito ang paghahanda sa pagkuha ng bar exam at nagtrabaho sa iba't ibang financial companies. Isang araw, excited ito na sinabi kay Kaori na nakapasa ito sa interview sa isang magandang kumpanya at dito ipinaalam ni Kaori kay Yusuke na ipinalaglag niya ang bata. Simula noon, sila ay madalas nang mag-away at madalas na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa walang kwentang mga bagay. 6 na buwan matapos ng kasalan, ang kanilang pagsasama ay nauwi na sa domestic violence. Taong 2005, si Yusuke ay nakakuha ng trabaho sa isang financial company na mayroong higit 10 million yen na annual salary. Sila ay lumipat sa isang high-end na apartment sa Shibuya. Sila ay patuloy pa din na nagsama sa kabila ng ang kanilang relasyon ay sa pangalan na lamang. Isang araw ay nadiskubre ni Yusuke na si Kaori ay mayroong kalaguyo sa labas at sa galit nito ay ikinulong si Kaori sa bahay ng 2 araw. Minsan naman sa kanilang pag-aaway, si Kaori ay nabalian ng ilong at inireport ang pananakit na iyon sa mga otoridad. Siya ay dinala sa isang woman's shelter kung saan siya binigyan ng advice na hiwalayan na lang si Yusuke. Si Kaori ay actually may plano na talaga na makipaghiwalay pero hindi yun magawa dahil sa siya ay financially unstable at umaasa lamang sa malaking sweldo ng asawa. Sa planong diborsyo, ang kalaguyo ni Kaori na isang lawyer ay nagpayo na gumawa ang mag-asawa ng agreement na kung ang marriage ng dalawa ay nagtapos dahil sa pagkakamali ni Yusuke, si Kaori ay makakatanggap ng 36 million yen na compensation. Bagamat nagsimula ang abuso ni Yusuke dahil sa pangangaliwa ni Kaori, ayon sa abogado, kapag pumirma sa kasunduan na iyon si Yusuke, ibig sabihin sa usapang legal, ang dalawa ay nagkaroon na ng reconciliation. Kung si Yusuke ay patuloy pa din sa kanyang abuso o di kaya naman ay nakitaan ng sign ng pangangaliwa, si Kaori ay maaaring makipagdiborsyo at makakuha ng compensation. Ang payo ng kalaguyong abogado na ito ay ginawa naman ni Kaori, kaya sila ay gumawa ng agreement na pinirmahan naman ni Yusuke.
Sa pagpirma na ito, automatic na silang dalawa ay nagkaayos na. Ngunit iyon ay tanging sa papel at palabas lamang. Matapos ng kasunduan na ito, si Kaori ay nagsimulang magwaldas ng pera ng kanyang asawa. Si Yusuke naman ay nadadalas na hindi umuwi ng bahay to the point na silang dalawa ay hindi na nagsasama pa. Sa aksyon na ito ni Yusuke, si Kaori ay nag-hire ng isang private detective kung saan niya nadiskubre na si Yusuke ay mayroong kinikitang babae. Si Kaori ay nanahimik lamang sa kanyang natuklasan at nangalap lamang ng mga ebidensya para paghandaan ang pakikipagdiborsyo nang sa gayon ay makuha ang kanyang compensation. Sa mga ebidensya na ito, isang recording ang kanyang nakuha kung saan maririnig si Yusuke sa plano nito na bumuo ng pamilya kasama ang babae. Bagamat totally strangers na sa isa't isa, ang mga salita na iyon kahit papaano ay medyo masakit. Ngunit patuloy pa din siya sa kanyang pananahimik hanggang dumating ang araw na kinompronta niya ito at ang lahat ng kanyang pagtitimpi at pananahimik ay nauwi sa isang delubyo. Bandang alas 4 ng madaling araw ng December 12, si Yusuke ay umuwi ng bahay na lasing galing sa isang date kasama ang kalaguyo. Si Kaori ay hindi na nakatiis at kinompronta si Yusuke tungkol sa affair nito at naglabas ng ebidensya ng nasabing pangangaliwa. Si Yusuke ay nagalit at sinabi na ito ay may ebidensya din ng pangangaliwa naman ni Kaori at kahit sila ay magdiborsyo, si Kaori ay hindi makakakuha ng kahit na 5. Matapos na sabihin yon, si Yusuke ay tumungo na sa kanilang kwarto at si Kaori naman sa narinig ay galit na galit. Bandang alas 6 ay hindi pa din humupa ang kanyang galit, kaya siya ay kumuha naman ng isang bote ng alak na ipinukpok ng paulit-ulit sa natutulog na si Yusuke. At nang natauhan, si Yusuke ay kanya nang napaslang. Hindi alam ang susunod na gagawin. Alas 9 ng umaga ng araw na yon, ang telepono ni Yusuke ay ilang ulit na nagring. Ang tawag ay galing sa kumpanya nito dahil sa hindi iyon nakapasok sa trabaho. Si Kaori ay hindi iyon sinagot dahil sa kanyang naramdaman na takot. Kinabukasan, ang katrabaho naman ni Yusuke ay tumawag kung saan si Kaori ay napilitan ng sagutin iyon. Tinanong ng katrabaho ang dahilan kung bakit si Yusuke ay wala pa sa trabaho at kung nasaan ito, na sinagot naman ni Kaori na hindi niya alam. Ang katrabaho ay nagsabi na pupunta sa kanilang bahay para mangumusta at si Kaori naman ay pumayag para umiwas sa anumang suspisyon. Matapos ng tawag na yon, si Kaori ay nag-isip na ng kanyang gagawin. Ang katawan ni Yusuke ay naroon lamang sa ilalim ng kama at bagamat malamig dahil winter noon, hindi magtatagal iyon ay magsisimula ng umalingasaw. At bilang ang katrabaho ni Yusuke ay bibisita sa weekend ngayon, kailangan na niyang umaksyon. Si Kaori ay medyo petite at bilang ang katawan ni Yusuke ay medyo may kalakihan, siya ay nagdesisyon na iyon ay pirasuhin na lamang. Siya ay bumili ng hanso, malaking suitcase at ilan pang mga gamit at bumili din ng maraming potting soil para makaiwas sa anumang suspisyon. Oras na kumpleto na ang mga kagamitan, ay kinuha naman niya ang nightstand, tinanggal ang pinto at nilagyan ng lupa at doon ginawa ang pagpiraso. Matapos noon ay sa lupa din na inilagay, ay doon muna niya iyon pansamantalang ibinaon. Nang araw din na yon, si Kaori ay chinek naman ang phone at computer ni Yusuke at nalaman na si Yusuke ay na-promote sa trabaho at may naghihintay din na year-end bonus na makukuha nito sa 9 ng susunod na buwan. Oras na iyon ay nalaman, si Kaori ay nagdesisyon na i-report sa mga otoridad na si Yusuke ay missing at iyon ay kanyang ginawa noong December 15. Tumawag din siya sa kumpanya ng asawa para itanong naman ang year-end bonus nito. Kinagabihan ay hinukay na niya ang katawan, inilagay iyon sa plastic bag at ikinarga sa suitcase.
Ito ang suitcase na nakita sa isang footage. Ang kanyang balak ay ang idispat sa iyon sa Shinjuku. Ngunit dahil sa naging pagtanong ng taxi driver sa amoy na galing sa suitcase, siya ay agad na bumaba at naglakad lamang sa daan hanggang sa nakakita ng isang lugar na pagtatapunan. At dahil sa medyo kulang sa lakas na ihagis ang buong suitcase, ay tinanggal na lamang ang plastic bag na may lamang itaas na bahagi ng katawan at iyon na lang ang itinapon. Ang suitcase naman ay iniwan lang niya sa kalapit na intersection. Si Kaori ay nakauwi ng bahay bandang 2:00 ng madaling araw at dahil hindi mapakali ay muling lumabas para naman idispatsa ang natitira pang parte ng katawan. Iyon ay kanyang inilagay sa isang malaking cardboard box at isinakay sa pushcart. Dahil sa nangyari noong siya ay sumakay ng taxi, siya ay naglakad na lamang at sa ingay na gawa ng pushcart na madaling araw na yon, siya ay takot na mayroong makapansin. Kaya nang nakakita ng isang abandonadong bahay sa may roadside at nalaman na ang gate noon ay naka-unlock, ay doon na lang pumasok para iwanan ang kalahati pang katawan. Ang pushcart at cardboard box naman ay tinapon niya sa isang dump site. Nang umaga din na yon ay nakita ang plastic bag na itinawag sa mga otoridad, kung saan sila ay pumunta sa bahay ni Kaori para tanungin iyon sa pagkakakilanlan ng asawa para ikumpara sa nakitang katawan. Matapos na nakaalis ng mga otoridad, si Kaori ay hinukay naman ang ulo ng asawa, inilagay sa travel bag at sumakay ng tren papuntang Chiba City na nasa 25 kilometers ang layo, kung saan niya naman ibinaon ang ulo nito sa isang parke. Nang nakauwi ay kinuha naman niya ang natitirang braso at kamay, inilagay sa garbage bag kasama ng ilan pang mga gamit at itinapon iyon sa kalapit na alley. Sa sumunod na mga araw, si Kaori ay nag-hire ng trabahador para palitan ang wallpaper at flooring sa bahay. Siya ay kumuha ng part-time job sa isang cafe para sa kanyang mga gastusin. Sa mga panahon na ito, ilang mga tao ang sumubok na kontakin si Yusuke sa phone nito at para bigyan iyon ng solusyon, si Kaori ay nag-send ng message sa magulang at ilang kakilala nito na nagsasabing gusto lang nitong magpahinga muna at huwag silang mag-alala. Sa mga sumunod na araw, matapos ng trabaho sa cafe, si Kaori ay inilaan naman ang oras para i-renovate at pagtatanggalin ang laman ng apartment. January 4 nang ipinak niya ang mga unan, bed sheets at mga blankets at ipinadala iyon sa kanyang hometown kung saan siya ay naglagay ng note na iyon lahat ay sunugin. January 10 nang siya ay muling tumawag sa kumpanya ng asawa para itanong ang year-end bonus nito at nang hapon din ng araw na yon nang siya ay naaresto. Matapos ng ginawang confession, hindi naman nagtagal ay na-recover ang ulo maging ang mga kamay na inilagay sa trash bag. Ang mga items naman tulad ng bed sheets na ipinadala niya sa kanyang hometown ay natagpuan at naroon lamang sa labas ng kanilang lumang bahay dahil ang kanyang pamilya pala ay lumipat na ng bahay. Base sa autopsy, si Yusuke ay nagtamo ng 8 blunt force trauma to the head na siyang naging cause of death. 1 taon matapos ng krimen na nagsimula ang trial ni Kaori. Bagamat si Kaori ay umamin sa nagawa, ang defense attorney ay sinabi na ang nangyari ay dala lamang ng ilang taong pagdurusa, dala ng domestic violence na ibinigay ng asawa. Siya ay sinasabing mayroon ding post-traumatic stress disorder o PTSD, dahilan para sa ilang halusinasyon at kakulangan ng abilidad at kontrol sa kanyang mga aksyon. Matapos ng 14 na trial sessions na tumagal ng 5 buwan, si Kaori ay hinatulan ng guilty at nabigyan ng 15 taong pagkakabilanggo. Marami na mga kaso ng pagpaslang na ang pinakadahilan ay domestic violence. Ang trahedya na ito ay isang paalala na ang pananahimik at pagtitiis ay mayroong hindi magandang kalalabasan. Ang pagiging matatag ay isang magandang katangian, pero kung pera naman ang dahilan, maaring isang trahedya ang nakaabang. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood.
Salamat po.